Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig na itago na lang natin sa pangalang Fermin. Taong 1981. Kabundukan ng Tubungan, Iloilo. Sigurado ka na ba dyan sa pasya mo, Abel? Alam mong 3 lamang kayong inaasahan sa probinsyang ito. Pagdating sa pagsupil sa mga aswang na patuloy na gumagambala sa mga mamamayan dito, ipapaalala ko lamang na ito ang sinumpaan mong tungkulin. Isang karangalan ng inyong angkan at ng nasira mong lolo. Wika ni Basilio, ang ermitanyong gabay ng 3 naturingang kilabot na tagasupil ng aswang sa Iloilo sa kanilang kapanahunan. Hindi ka na ba talaga papapigil, Abel? Alam mong hindi ako nakikialam sa mga pagpapasya mo. Susuportahan kita dito kung sigurado ka na. Wika naman ni Fermin, isa sa malapit na kaibigan ni Abel. Kasama niya sa pagtugis sa mga halang na aswang. Siguro naman sapat na yung 10 taong kong pananatili sa dilim para itumba ang mga aswang na ilang beses nang nagtangkang makialam sa takbo ng ating bayan. Gusto ko lang hanapin ang totoong silbi ko sa mundo. Mag-iingat po kayo, Tandang Basilio. Ito ang sagot ni Abel sa kanilang gabay na ermitanyo. Ngayon, 2 na lamang ang kikilos upang mapanatiling balanse ang takbo ng bayan. Sa kabila ng malaking bilang ng mga aswang na kailangang mabantayan ang mga pagkilos. Wala namang partikular na dahilan ang pagreretiro ni Abel. Napagod lamang siya at nagsawa sa gawain. Napili niyang mamuhay na lamang ng normal. Matagal na niyang pangarap ang maranasan ang buhay ng isang normal na tao. Abel, paano ba yan? Hindi na tayo pwede dito sa lugar ng mga manunugis. Kailangan na nating maganap na matitirhan kung talagang desidido ka na. Ewan ko ba sa'yo? Maayos naman ang takbo ng tungkulin mo . Bakit ba kasi naisipan mo pang huminto? Tanong ni Fermin. Ang hindi maintindihan ng mga kakilala ni Abel, kahit na mga pinakamalapit sa kanya. Napagod lamang ang binata sa paulit-ulit na gawain. Walang bago, walang mas malakas. Palagi na lamang namamatay ang mga kalaban bago pa man siya mag-init sa labanan. Mas nahihirapan ang binata sa ganoong sitwasyon. Yung pakiramdam na walang kayang tumapat sa lakas kaya hindi niya magawang masubukan ang kabuuan ng kanyang potensyal. Ang resulta, napagod na lamang siya. Pwede ka namang manatili dito, Fermin. Hindi mo ko kailangan samahan kung hindi ka pa handang mamuhay bilang isang ordinaryong tao. At isa pa balak kong magpunta sa isang baryo na naikwento sa akin ni Franco. Matutuwa daw ako doon . Wika ni Abel. O siya, Abel, walang pipigil sa'yo dito. Basta't iyong pakakatandaan lang sana na hindi mo matatakasan ang iyong kapalaran. Balang araw, mismong ang iyong sinumpaang tungkulin ang kakatok sa iyong pintuan. Sa ngayon, gawin mo ang iyong mga plano. Fermin, parte ng iyong tungkulin ang bantayan at samahan si Abel. Kaya't humayo na kayo. At baka maabutan pa kayo ng gabi sa teritoryo ng mga aswang sa ibaba ng bundok.
wika ni Mang Basilio. Dahil sa napagkasunduan, nagpatuloy na ang dalawa. Ngunit ang pagreretiro sa tungkulin ay hindi nangangahulugang hindi na siya mainit sa mata ng aswang. Sa dami ng mga napaslang niya at pinahirapang aswang, malabong maging tahimik ang pangarap niyang ordinaryong buhay. Alam mo, Abel, bilib din talaga ako sa iyo no? Akalain mo kahit nanlilisik na yung mata ni Tata Basilio sa iyo, hindi nagbago yung pasya mo. Siguro, ang sakit ng mga mata nun ngayon. Maiba nga ako, Abel. San ba yung sinasabi mong baryo na pupunta natin? Narating na ba natin yun sa isa sa mga misyon natin? Tanong ni Fermin. Akma namang sasagot pa sana itong si Abel nang bigla silang makaramdam ng mga papalapit na aswang. Dalawang nasa itaas ng puno at tatlong nasa damuhan ang nakaabang sa kanilang pagdaan. Ilan ang sayo, Fermin? Tanong ni Abel. Ngunit bago pa man matapos ang pagtatanong niya, patay na ang dalawang lumilipad na aswang mula sa mga palaso ni Fermin. Ngayon naman, papalapit na ito sa isa pang nakatago malapit sa puno ng talisay. Ay, nawala tuloy ako sa itatanong ko sa iyo. Wika ni Fermin. Gulat na gulat ang dalawa pang nakatago sa unahan. Tila hindi pa man sila nakakaporma. Lagas na yung tatlo nilang kasamahan sa liksi nito. Alam ng dalawang aswang na pagpapakamatay kung itutuloy pa nila ang pagsugot. Kaya't nag-umpisa na itong umatras. Subalit huli na para sa kanila. Nasa likod na nila si Abel at pagkumpas ng kamay. Sumirit ang dugo sa mga leeg ng kawawang aswang. Uy, bagong hasa ko lang yung itak. Mula kaya sa anong pangkat itong mga nakasunod sa atin? Napakahihina ng pinapadala nila. Nagsasayang lang sila ng mga tauhan eh. Bakit hindi na lang sila Gabriel ang hanapin nila? Wika ni Fermin. Matapos namang malinisan ang patalim, muli na silang naglakad pababa ng bundok na tila walang nangyari. Fermin, huwag mo sanang makalimutan na sa pupuntahan nating lugar, kailangan mong maging normal sa abot ng iyong makakaya. Walang normal na tao ang kumikilos ng liksi mo. Pagpapaalala ni Abel. Mukhang mapapalaban ako sa pagsasanay na yan ah. Baka pwede namang ikaw lang ang mukhang normal. Sa bahay na lang ako para walang ibang makakakita sa akin. Tugon ni Fermin. Ngunit hindi na ito pinansin pa ni Abel. 2 araw ang ginugol ng dalawa bago marating ang isang tahimik at napakatagong baryo. Ni minsan, hindi pa nila ito napuntahan at ibig sabihin lang ito ay hindi pa inaatake ng mga aswang. Sa sobrang liblib, tila hindi na ito pag-aaksayahan pa ng mga aswang na dayuhin. Gayong napakarami naman ng mabibiktima nila sa kabayanan. Narito na tayo, Fermin. Ang mabuti pa, maghanap ka na ng maaari nating makausap kung maaari tayong bumili dito ng kapirasong lupa para may matayuan tayo ng bahay. Tandaan mo kuya mo ko. Magkapatid tayong dalawa. Baka kung ano-ano na naman ang luwabas sa bibig mo Bilin ni Abel. Aba teka lang. Baka nakakalimutan mong ordinaryong tao ka na lang. At ako ang may katungkulan. Dapat nga ako ang nag-uutos sa'yo Tugon ni Fermin. Ngunit ganun pa man,
Nauna pa rin itong maglakad at nilapitan ang isang matandang lalaki. Nakasalukuyang nagbibilad ng palay sa daan. Magandang araw po, Manong. Magtatanong lang po sana kami. Bungad ni Fermin. Magandang araw din naman sa inyo mga Ginoo. Anong may paglilingkod ko? Tugon ng matanda. Ako nga po pala si Fermin. Ito naman po ang kuya kong si Abel. Mangyari po kasing umalis po kami sa aming bayan at ngayon ay naghahanap ng lugar na matitirhan. May nakapagsabi po kasi sa amin na isa itong baryo nyo sa pinakamapayapang lugar dito eh. At mababait daw yung mga tao. Gusto ko po sanang malaman kung may alam po kayong maaaring magbenta sa amin ng kahit kapirasong lupa na maaari naming matayuan ng bahay. Handa po kami magbayad sa patas na presyo. Wika nito. Sa tono ng pananalita mo tila mga mangangalakal kayo ha. Mukhang sanay kayo sa pakikipag-usap at pakikipagnegosasyon. Ako naman si Mang Esmundo. Bueno, kung inyong mamarapatin, hali kayo at maaari niyong tignan itong isang parte ng lupa ko. Ibibigay ko na lamang sa inyo ng mura. Pero huwag kayong aasang baganda ito ha. Kahit anong subok ko hindi ako makapagpabuhay ng halaman dito. Dagdag mo pa na palaging may mga nagagawing ahas at mga bayawak. Wika ng matanda. Nang marating nila itong sinasabing lupa ay nasa gilid ito ng ilog. Mabato ang lugar. Tila wala talagang mabubuhay na pananim dito kung purong bato ang ilalim. Ngunit dahil naman sa napakamura lamang ng alok sa kanila, kinuha na ito ni Abel. Total kung salapi lang naman at yaman ang pag-uusapan. Malaki na din ang yaman sa 10 taong paninilbihan sa samahan. Alam na kagad ni Abel ang gagawin dito. Maraming salamat po sa pagbibenta nyo ng bakanting batuan nyo sa ilog, Mang Esmundo. Sasamantalahin ko na din po ang pagkakataon. Kung maaari kaming makairam ng mga kagamitang pangbungkal ng lupa. Tila, madami-daming trabaho ang gagawin namin sa lupaing ito. Wika ni Abel. Bagamat kulang din naman ang kagamitan ni Mang Esmundo, sinamahan na lamang niya si Abel para makahiram ng mga kagamitan sa mga taga-baryo. Abel, ano bang plano mo ngayong araw? Kailangan may matulugan tayo bago sumapot ng gabi. Wika ni Fermin. Ang unang plano ni Abel, bungkalin ang lupang pag-aari nila at alisin ang mga batong naroon at papatagin ito. 2 lamang sila ngunit katumbas ng 10 tao ang nagawa nila ng araw na yun. Yun nga lang, sa ilalim muna sila ng mga dahon ng niyog na pinagpatong-patong nila upang magsilbing bubong. Kinabukasan na nila susubukang magtayo ng isang simpleng kubo. Bilib din talaga ako sa iyo, Abel. Akalain mong nagawa nating patagin tong parang wala ng pag-asang lupain? Ano kayang sasabihin ni Mang Esmundo kapag nakita niya ito bukas? Wika ni Fermin. Ngunit natahimik ito. Naramdaman nila ang isang presensyang nasa paligid. Alam nilang hindi lamang sila ang naroon sa parting yon. Ilog ang baba nito at para sa kanila, normal lamang na maging daanan ito ng ilang mga nilalang ng dilim. Yun nga lang, sa pagkakataong yun, marahil nakaagaw pansin ang apoy at silungan. Kaya may napadaang bisita. Dumiretso ka na?
Huwag mo nang abalahin pa ang sarili mo sa amin. Daanan mo na lang kami ng makakain pagbalik mo, kaibigan, ha? Wika ni Fermin, na tila ang tinutukoy ay yung kung anong nakasilip mula sa batuhan. Buong akala ko talagang tahimik tong lugar at malayo sa mga nilalang na yan. Mukhang maswerte lang sila dito at hindi interesado sa kanila mga aswang. O paano, Fermin? Matutulog na muna ako, ha? Ikaw na muna magbantay. Total, yun naman talaga yung trabaho mo, di ba? Wika ni Abel. Natutuwa ito sa mukha ni Fermin na tila napipikon. Ano pa nga bang magagawa ko? Matulog ka na. Mamaya ako naman ang babawi sa pahinga. Ilang araw na akong walang maayos na tulog, ah. Mabuti ka pa panay tulog lang ang ginagawa mo sa paglalakbay natin. Tugon ni Fermin. Sa bilang nito, may 3 aswang na dumaan sa kanilang lupain. Subalit ang nakakapagtaka lamang ay walang ginagawang marahas na pagkilos ang mga ito. Dumaan lamang talaga. Nang bandang madaling araw ay biglang napabangon naman si Abel. Habang si Fermin naman, napahawak sa kaniyang patalim dahil sa may biglang bumagsak sa kanilang sinisilungan. Inaasahan nilang kalaban ito. Ngunit nagulat sila nang makakita ng kapirasong hita ng baboy na naroon sa kanilang harapan. Mukha yatang sinunod ka nung kausap mo kanina, Fermin, ah. Ayan na yung hinihingi mong ulam kanina. Wika ni Abel kasabay ng malakas na pagtawa. Paano ba naman? Naalala ng dalawa yung sinagawa ni Fermin kagabi na magpatuloy na sa paglalakad at daanan na lamang sila ng makakain. Kaya ngayon may sariwang hita ng baboy sa kanilang harapan. Siyempre, hindi naman nila ito kinain. Hindi pa sila nahihibang para tumanggap ng pagkain mula sa aswang. Nang mag-umaga naman, inumpisahan nila ang pagtatayo ng mga poste para sa kanilang bahay. Malaki ito. Dahil gusto ng dalawa na may tag-isang kwarto at banyo sa tahanan. Nang madaan naman doon si Mang Ismundo ay natuwa ito sa nakita. Aba, mukha yatang napasabak kayo sa trabaho kahapon, ah. Akalain mo nga naman. Ganito pala kaganda itong lupa ko dito sa ilalim ng tamang may-ari. Mahusay. Huwag kayong bahiyang banguhan ng mga kawayan dyan sa unahan at mga anahaw na din para sa bubong ng bahay ninyo. Sa akin ang lupang yan hanggang doon sa kabilang ilog. Kapag may nagtanong, sabihin nyo na lamang ang pangalan ko at alam na nila yan. Siya nga pala, kamunti ko nang makalimutan. Heto, nagluto kami ng nilagang baboy kanina. Naisipan ko kayong dalhan. Kumain na muna kayo habang mainit-init pa. Wika ni Mang Ismundo. Maraming salamat po, Mang Ismundo. Napakabuti niyo po sa amin. Kahit nga yung mga bisita niyo dito sa baryo, babait din. Akalain niyo bang dalhan kami ng sariwang hita ng baboy? Wika ni Fermin, kasabay ng pagbuntong hininga. O siya, ako matutulog na ha. Magpasabi lamang kayo sa bahay kung meron pa akong maitutulong sa inyo. Pasensya na at abala yata ang mga kalalakihan dito at hindi man lang kayo magawang tulungan. Wika ng matanda. Nang makalis naman si Mang Ismundo, kagad namang tinignan nila Fermin yung dala nitong ulam. Sakto para sa nagugutom nilang sikmura.
Ngunit syempre, nakasanayan na nila ang pagpatak ng kalamansi sa mga pagkain. Wala namang problema sa pagkain. Pangtao naman ito kaya hindi na nila inantay pang lumamig. Kagad nilang nilantakan ang malambot na karne at mainit na kanin. Bandang hapon, 4:00. Halos tapos na nila ang kanilang simple subalit malaking bahay. Bubong na lamang ang kulang. Medyo matrabaho yon kaya't ipinagpabukas na lamang nila. Pansamantala, mga inipit na dahon muna ng anahaw sa kawayan ang bubong nila laban sa hamog at posibleng pag-ulan. Sa kalagitnaan ng pagkakape, nakarinig sila ng mga pag-uusap. Tila malapit lamang ito sa kanila. Batid nila na ang isa dito ay matanda habang ang isa naman ay nasa kabinataan. Mukhang may pagtatalo ang dalawa. Ngunit dahil masyadong mahina ang mga boses ay hindi magawang maintindihan nila Abel. Para naman malaman ng mga nag-uusap na may tao sa kubo. Sadyang umubo itong si Fermin. At dahil doon, natahimik ang paligid na tila mabilis na umalis ang mga nasa may bandang ilog. Mukhang kailangan nating masanay na sa mga dumadaan sa ilog . Sa tingin mo, alam kaya nila Mang Ismundo ang tungkol dito? Wala kasi siyang nabanggit . Tanong ni Abel. Malamang wala. Kita mo naman, napakapayapa ng buhay nila at tila walang pag-aalala. Napansin ko pa nga na karamihan sa mga bahay dito nakabukas lang yung mga pintuan. Kung may kinakatakutan ng mga yan, baka pati bintana nila nakasarado kahit tanghaling tapat. Ang mabuti pa wag mo nang isipin yan. Isa pa Di ba? Ikaw na si Abel na ordinaryong tao. Bakit mo pa inaabala ang sarili mo sa mga ganyang alalahanin? Hayaan mo nang ang mga manunugis ang gumawa ng trabaho nila. Ikaw naman humayo ka. Magbungkal ka ng lupa. Maging magsasaka ka. Yan ang pagiging normal na tao. At saka maghanap ka na ng asawa. Pagsasalaysay ni Fermin. Subalit hindi mawala sa isipan ni Abel ang misteryo ng ilog at ang mga boses na gabi-gabi nilang naririnig doon. Nang sumunod na araw, nagpunta sila sa bahay ng matanda. Magandang araw po. Isusoli lang po sana namin itong mga kagamitan. Natapos na din kasi kami sa bahay. Bubong na lamang ang kulang, Mang Ismundo. Maraming salamat nga po pala sa pagtulong. Pagbati ni Abel. Walang anuman iho. Masaya kami na may bago kaming kabaryo. Mas magiging masigla ang pamayanan. Siya nga pala. Naikwento ko sa mga kapitbahay ang galing nyo sa pagkukumpone at pagtayo ng bahay. Kaya yung ilan sa mga kabaryo natin, baka magpagawa sa inyo ng mga sira ng bahay nila. Kayo na lamang ang bahalang maningil. Labas na ako dyan. Naisip ko kasing baka kailangan nyo na mapagkakakitaan. Ayaw ko sanang manghimasok pero ano ba naman ang pinagkakaabalahan nyo bago mapunta dito? Saka anong plano nyo para sa pang-araw-araw dito? Tanong ni Mang Ismundo. Napakamot naman itong si Abel at Fermin. Napaisip sila sa sasabihin. Alangan naman sabihin nila na mamamatay aswang sila. At madami na silang napatay para sila naman ang mabuhay. Marunong po kaming magtanim saka malakas itong si Kuya Abel. Kung may mga ipapagawa kayong mabibigat na trabaho maaasahan niyo po ang kuya ko. Kung gusto niyo po, maaari namin kayong ipag-araro ng bukid niyo
Tugon ni Fermin. Ngunit hindi naman talaga nila kailangan ng ganun. May sapat silang salapi na susuporta sa pang-araw-araw nila. Ngunit magiging kaduda-duda lamang sila kung wala silang gagawing trabaho. Bandang hapon naman nang maipakilala ni Mang Ismundo itong dalawa sa mga kapitbahay at natuwa ang mga ito. May gustong magpaayos ng tahanan. May gusto namang magpagawa ng balon sa kanilang bakuran. At meron namang gusto itong maging katuwang sa pagsasaka nila. Nang maya-maya pa, habang papalubog ang araw ay may dumating na grupo na may 4 na kalalakihan at 2 babae. Hindi ito kilala nila Mang Ismundo at ayon dito, tila mga dayo ang mga ito na naligaw sa kanilang lugar. Fermin, ang mabuti pa, umalis na tayo dito. Hindi maganda ang pakiramdam ko eh. Wika ni Abel. Mabilis naman silang nagtago sa mga taong naroon. Pasimpleng umalis at umuwi ng tahanan. Mukhang sinusundan yata tayo ng gulo, Abel ah. Tama nga yata si Tata Basilio. Tungkulin mo ang maghahanap at kakatok sa pintuan mo. Hindi mga normal na tao mga yun. Lalo na yun nasa kaliwang gilid. Wika ni Fermin. Ramdam nila ang maitim na presensya at tila uhaw sa dugong ora ng mga dayong nakita nila kanina. Basta maghanda ka lang, Fermin. Tandaan mo, wala na akong katungkulan. Ikaw ang bantay ko kaya ikaw na ang bahala sa kanila. Wika ni Abel. Napilit pinipigilan ang pagtawa. Loko ka ba? Nakita mo ba kung gaano sila karami? Tapos hahayaan mo kong mag-isa? Eh hindi naman yun mga aswang sa kabundukan. Halatang mga matatalinong aswang yun. Isa pa eh, ngayon lang ako nakaramdam ng ganong kasamang aura. Tugon ni Fermin. Hanggang sa may kumatok sa pintuan. Abel! Fermin! Nariyan ba kayo? Tanong ng tao sa labas ng tahanan. Sigurado ang mga itong tinig ito ni Mang Ismundo. Kagad namang dumungaw sa bintana si Fermin. Habang si Abel naman, patuloy lamang sa pakikiramdam sa pintuan. Narito po kami, Mang Ismundo. Ano pong sadya nyo dito? At naparito po kayo sa amin. May tutulong po ba ako? Tanong ni Fermin. Ay, maaari ba akong makapasok muna? Pagpapaalam ng matanda. O sige ho, tuloy ho kayo dito sa bahay. Huwag na po kayo mahiya. Halina po kayo. Paanyaya ni Fermin. Maraming salamat, iho. Abay, hindi din ako magtatagal at gabi na din. Narito lamang ako para payuhan kayong dalawa. May mga dayo sa ating lugar. Kasalukuyang kausap ng Kapitan Del Barrio. Kung hindi naman sana kalabisan, hihilingin ko lang sana na wag na muna kayong magpunta sa may sentro ng lugar. Dito na lang muna kayo sa may bahay nyo at abalahin ang sarili sa mga plano nyo. Ganun po ba kadelegado ang mga dayong yon, Mang Ismundo? Mukha naman po silang mababait ah. At saka, kilala niyo po ba sila? Tanong ni Abel. Dahil tila nababalisa din itong si Mang Ismundo. Oo nga po, Manong. Gaano ba yung kadelikado at nag-aalala kayo sa kaligtasan namin? Wala naman po kaming ginagawang masama eh. Saka, paano po yung mga trabahong gagawin namin mula sa mga kabaryo natin? Tanong ni Fermin.
Naipangako na nila sa isang kabaryo nilang dalaga. Nagagawa sila ng balon kinabukasan para sa ilalagay na poso. Gusto ko lang masigurado na hindi kayo mapapahamak. Abaye, kargo de konsensya ko kung may mangyayari sa inyo. Hayaan niyo munang lumipas ang ilang araw. Pasasaan ba taalis din ang mga yan? Ako nang bahalang magpaliwanag sa mga kabaryo natin. Sa kanyo na ituloy ang mga gagawin niyo sa kanila. Hayaan niyo na munang iresolba muna namin ang sitwasyong ito. Muling wika ni Mang Ismundo. Natahimik ang buong kabahayan. Kung yan po sa tingin niyo makakabuti para sa lahat, wala akong problema sa amin. Sana lang, umalis din sila kaagad. Baka magutuman kami dito kung nariyan lang sila palagi umaaligid. Matanong ko lang po Mang Ismundo, mga tulisan ba yan o kaya naman sindikato? Baka naman po pinaghahanap sila ng batas ha? Pwede po natin silang isumbong para magkapera tayo. Diba, Kuya Abel? Wika ni Fermin. Patuloy lamang sa pagpapanggap ang dalawa. Habang si Abel naman, patango-tango lamang na tila wala namang pakialam sa usapin. Sabihin na lang nating isa silang grupo na hindi nyo gugustuhin makaaway. Wika ni Mang Ismundo. Kasabay ng titig na makahulugan sa kanila. Maya-maya pa, nagpaalam na si Mang Ismundo. Yun lang naman ang sadya ko dito. Mag-iingat kayo ha. Huwag kayong basta-bastang magbubukas ng pinto kapag may kumatok at alam nyo na. Huling wika ni Mang Ismundo. Marahan itong naglakad palabas ng tahanan. Ihahatid pa sana ito ni Fermin subalit tumanggi na ang matanda. Nang makalayo naman ito ng bahay, muling nag-usap ang magkaibigan. Ano sa tingin mo, Abel? Kawawa naman yung matanda. Labis yung pag-aalala sa atin eh. Dapat yata yung mga dayo ang bigyan natin ng babala tungkol sa atin. Pabirong wika ni Fermin. Ano ka ba? Ayoko ng gulo no? Ayos na tong tahimik ang buhay natin dito sa dulo ng baryo nila. At isa pa sayang lang ang oras natin kung aalalahanin mo pa yung mga dayong aswang na yan. Medyo nagtataka nga lang ako kay Mang Ismundo Bakit hinahayaan nilang kaya-kayanin na lang sila ng mga aswang na yon? Pwede naman nilang patayin ng mga yon sa ilalim ng araw Tugon ni Abel. Sa kalaliman naman ng gabi, muli silang nakarinig ng pagkatok. Iniisip ko pa lang kung kailan ka papasyal dito, kaibigan. Wika ni Abel, na ikinakunot ng noo naman ni Fermin. Sino ba yung nasa labas, Abel? Aba, may kaibigan ka na pala dito. Tugon ni Fermin. Kaibigan, marahil sa mga oras na to, may ideya ka na tungkol sa baryong ito, no? Dito kita nirekomenda dahil alam kong kailangan ka ng lugar na to. Hindi na kaila sa inyo mga haragang aswang na nasa sentro ng baryo. Pangkat sila nila Isidro. Delikado ang mga aswang na yun. Hindi sila sumusunod sa patakaran ng batas ng lahi namin. Kaya kung anong gulo man ang mangyari dito, hindi makikialam ang konseho ng mga matatanda. Wika ng bisita. Natanging tinig lamang ang narinig ni Fermin. Kung gayon, alam mo na din pala ang sitwasyon nitong lugar. Huwag kang mag-alala. Isipin mo na lamang na paborito para sa'yo.
Madami-dami na din akong utang sa'yo, kaibigan. Kahapon ko lang napansin ang kakaibang gawin ng mga nakatira dito. Pero huwag kang mag-alala. Ipagkatiwala mo sila sa akin. Nakakaasa kang mananatili ang katiwasayan sa lugar na ito. Muling wika ni Abel. Teka nga. Ano ba kayo? Para kayo mga sira at nag-uusap ng ganto. Ang mabuti pa, Ginoo. Pumasok ka na lang dito. Ako ang nahihirapan sa inyong dalawa eh. Kasabay ng pagbukas ng pintuan. Subalit malamig na hangin lamang ang naramdaman niya. At bigla na lang naglaho ang lalaking nasa labas ng tahanan. Abay, bastos pala yung kaibigan mo, Abel eh. Iwanan pa naman ako at hindi marunong magpaalam. Sino ba yun? Saka ano bang pinag-uusapan nyo? Tanong ni Fermin. Nakita naman itong seryoso si Abel. Si Franco ang narinig mo kanina. Ang nag-iisang aswang nakaanib ng ating kilusan. Siya ang nagbungkahi ng lugar na ito. Kaya kinakailangan kong palabasin at tumiwalag ako sa grupo. Mahinala si Franco na may traidor sa loob ng samahan na nagpapakalat ng mga impormasyong hindi dapat makalabas. Bukod sa'yo, hindi ko alam kung sinong ibang pagkakatiwalaan ko sa loob. Tugon ni Abel. Nagulat naman si Fermin. Kilala niya ang nagngangalang Franco. Ilang beses nang lumabas ang pangalan nito sa mga sagupaan ng mga manunugis at aswang. Ang misteryosong mersenaryo na sumusuporta sa mga laban ni Abel. Sa madaling sabi, isa lamang alamat itong si Franco. Kung gayon, wala pala sa labas ng samahan ng laban kundi nasa loob. May hinala na ba kayo kung sino ang nasa likod nito? Kaya pala ilan sa mga kutang sinalakay natin parang nakapaghanda na at wala na tayong naabutan pa. May ahas pala sa samahan Wika ni Fermin. Huwag kang padalos-dalos, Fermin. Hanggang ngayon, bawang paghihinala lamang kami. Pero nakakasigurado ako na meron itong mataas na katungkulan. Maaaring isa sa mga nagbababa ng utos sa atin. Naputol naman ang pag-uusap ng dalawa nang makarinig sila ng mga pagsigaw ng iilang kababaihan na tila hinahabol. Batid nilang malapit lamang ito sa lugar. Dito ka na lamang, Fermin. Ako nang bahala sa nasa labas. Ihanda mo lang ang sala at mukhang magkakaroon tayo ng mga panauhin. Wika ni Abel. Kasabay ng pagkuha nito ng kanyang sandatang puting punyal. Sinasabing nag-iisa lamang ito sa mundo. Isang punyal na gawa sa puting metal. Kagad na lumabas si Abel at pinuntahan ang pinagmumula ng ingay. Sa unahan, sa bandang palayan ay naroon ang dalawang babaeng tila hinahabol ng dalawang kalalakihan. Batid ni Abel na kasama ito sa mga haragang aswang na naroon sa baryo. Walang pag-aalinlangang sinugod ni Abel ang dalawa mula sa gilid nito. Sinabayan niya ang pagtakbo ng aswang at mabilis na binalian ng mga binti at leeg. Kasabay ng pagbaon ng punyal sa mga sintido. Kagad namang naging tahimik ang lugar. Sa unahan ay naroon ang dalawang dalaga. Ayos lang ba kayo? Delikado dito Ang mabuti pa, sumama kayo sa akin kung gusto niyong makaligtas sa gabing to. Batid kong maya-maya, hahanapin na ang dalawang yan ng mga kasamahan nila. Wika ng binata.
Kagad namang sumunod ang dalawang dalaga. Pawang puno ng katanungan at pagtataka. Hanggang sa ilang minuto lang, napasok na nila ang tahanan nila Abel. Naroon namang kagad na sumalubong si Fermin at nagbukas ng pinto. Subalit maging ito, nagulat at nanlaki ang mga mata. Abel, anong ibig sabihin ito? Tanong ni Fermin. Habang nakaamba ang sandata at akmang susugurin ang mga kasama ni Abel. Kumalma ka lang, Fermin. Pumasok ka at ipapaliwanag ko sa iyo ang lahat sa loob. Kayo ding dalawa. Pumasok muna kayo at baka naman pwede na kayong bumalik sa normal niyong itsura. Wika ng binata. Ang dalawang kasamahan niyang dalaga ay pawang mga aswang. Mga taga roon sa baryo. Nakikilala ito ni Abel dahil isa dito yung nagpagawa ng balon sa kanila. Abel, ano ba to? Ba't ka nagdala ng aswang sa pamamahay natin? Akala ko ba naman matalas ang pakiramdam mo, Fermin. Hanggang ngayon ba hindi mo pa din nahahalata? Nasa baryo tayo ng mga aswang. Walang normal na tao ang narito. Naging si Mang Ismundo aswang din. Pinadala tayo dito ni Franco dahil sa paghingi sa kanya ng tulong ng lolo niya na si Tatang Ismundo. Tugon ni Abel. Gulat din ang dalawang dalagang aswang. Hindi nila akalain na alam ni Abel ang tungkol sa kanilang lihim. At higit sa lahat, kilala nito ang pinuno nilang si Franco. Nakiusap si Abel na itong dalagang nagngangalang Isadora na ang magpaliwanag kay Fermin. Hindi ako makapaniwala na sa tao pala hihingi ng tulong ang aking pinsang si Franco. Tama ang sinabi ni Abel. Aswang lahat ang narito sa baryo. Ngunit hindi kami kagaya nila Isidro. Mga haragang aswang na ginagawa kung anuman ang naisin. Isang beses sa kada 3 buwan. Nagpupunta sila dito pero ngayon lamang namin nakita yang sila Isidro. Tila mga bagong utusan ng kanilang organisasyon. Ito ay upang kikilan ang mga kabaryo namin. At kung minsan, inaabuso ang mga kababaihan, kagaya na lamang ng kamuntikang gawin sa amin. Wala kaming laban sa kanila. Protektado sila ng matataas na aswang at iilan sa mga taong may koneksyon sa organisasyon. Hindi na namin alam pa ang gagawin. Kaya nga sinikap ni Lolo Ismundo na maipaalam ito kay Kuya Franco. Teka, sino ba kayong dalawa? Tsaka, paano mong nagawang paslangin yung dalawang aswang na yon? Walang may kakayahan sa mga kalalakihang aswang dito ang salungatin sila. Lubha silang malalakas. Kaiba sa amin na mga hayop lamang ang kinukonsumo. Sila Isidro, malayang lumalapan ng mga tao saan man sila magpunta. Pagsasalaysay ni Isadora. Labis naman ang sorpresang naramdaman ni Fermin. Hindi dahil sa aswang at sa baryong yun, kundi dahil kay Abel at sa ideya na muli silang sasabak sa labanan. Ibig sabihin ba nito, Abel? Mapapasabak tayo sa laban? Wala nang bawian ha? Akala ko tinalikuran mo na talaga ang sinumpaan mong tungkulin Wika ni Fermin. Halos maluha pa ito habang nakatingin sa kaibigan. Kailanman, hindi ko maaaring iwan ang tungkulin ko, Fermin. Lalo pat may ahas na nasa loob ng samahan. Darating din ang oras nila.
at sisiguraduhin kong babawian sila ng buhay kapag dumating na yon. Binibini, maraming salamat sa pagpapaliwanag mo sa kaibigan ko. Pagpasensyahan mo na. Medyo mahinang umintindihan Pero hindi yan nangangagat. Mabait yan. Di ba, Fermin? Biro pa nitong si Abel upang gumaan naman ang paligid na tila napupuno na ng tensyon. Ang maigi pa, magpahinga na muna kayo dyan sa kwarto. Dito na lang kami sa labas at medyo maalinsangan Bukas na kayong umuwi at baka makasalubong niyo pa yung mga dayong aswang na yon. Dagdag ni Abel sa dalawang dalaga. Hindi naman mapalagay si Fermin. Kahit ano pa ang sabihin ni Abel, aswang pa din ang dalawang dalaga. Iniisip niya na baka maya-maya lang magising itong nilalantakan na ng mga ito ang lamang loob niya. Sige na, matulog na kayo sa kwarto. Basta wag niyo akong kakainin Hindi masarap ang lamang ko. Wika ni Fermin. Napangiti naman ang dalawang dalaga sa sinabi nito. Subalit, hindi pa man sila nakakapikit. Narinig na nila ang pag-alulong ng isang mabangis na nilalang. Tila natagpuan na ng mga kasamahan ng dalawang aswang ang mga bangkay nito. Alam ni Abel na anumang minuto ay dadaan sa kanilang lugar ang mga aswang na ito. Sinika pa niyang itago ang kanilang presensya at ihalo sa amoy ng dalawang aswang na dalaga. Ngunit hindi siya sigurado kung sapat ba ito para maiwasan ang pagsalakay nila Isidro. Alughugin niyo ang baryong to. Siguradong narito lamang ang tampalasang may gawa nito sa mga kapatid ko. Puntahan din ninyo ang kapitan. Sa oras na hindi nila ituro ang may gawa nito, uubusin kung lahat silang naririto. Banta ni Isidro na nooy naglalakad sa gilid ng bakuran nila Abel. Dinig nito ang mga pag-angil at alam niyang nakatingin ito sa kanilang kubo. Matagal nang nakatingin ang mga aswang. Mabuti na lamang ay nagpasya na itong tunguhin ang kapitan ng baryo. Halina kayo mga kasamahan. Hindi matatapos ang gabing ito nang hindi namamatay ang may gawa nito sa mga kapatid ko. Muling wika ni Isidro. Kagad namang nawala ang ingay sa labas. Nakahinga ng maluwag itong sila Isadora habang si Abel naman. Niyaya na si Fermin upang sundan sila Isidro. Fermin, tara na. Hindi natin maaaring pabayaan ang mga taga-baryo sa kamay nitong mga salot na yan. Wika ni Abel. Lumabas sila sa likod bahay. Kailangan nilang mag-ingat. Sa tagal ng karanasan ni Abel sa pakikipaglaban, alam na niya ang pagiging tuso ng mga kauri ni Isidro. Kinakailangan niya itong makatapat at mapaamin kung sino ang mga taong tumutulong sa kanila upang makaiwas sa mga manunugis. Paglabas naman nila ng bakuran, biglang lumitaw mula sa mapunong parte ng daan itong si Isidro kasama ang dalawang aswang. Sinasabi ko na nga ba, at may kakaiba sa kubong yan. At kumupkop pa talaga sila ng mga tao. Mabuti naman at nang may makakain kami. At saan nyo naman binabalak pumunta? Tatakas kayo, no? Mayabang na wika ni Isidro
Maya-maya pa, narinig nila ang boses ng kapitan at ni Mang Ismundo. Isidro, maawa ka sa dalawang binata na yan. Huwag mo na silang idamay pa. Wala silang kinalaman dito. Wika ni Mang Ismundo. Siya nga naman, Isidro. Palampasin niyo na lamang ito. Huwag kayong mag-alala at daragdagan namin ng buwis na ibibigay sa inyo para sa dalawang binatang ito. Pakiusap pa ng kapitan sa pagsisikap na iligtas ang buhay nila Abel. Alam niyong ayaw na mga pinuno ng organisasyon namin na naglilihim kayo. At nagawa niyo pang itago itong mga mortal dito sa baryo niyo. Pasensyahan na lang tayo. Nagugutom na ako at mainit pa ang ulo ko sa mga pumatay sa dalawa kong kapatid. Kulang ang buhay ng dalawang yan. Upang maging kabayaran, uubusin ko kayo lahat dito. Wika ni Isidro. Sabay utos nito sa mga kasamahan na aswang na sugudin sila Abel. Walang nagawa sila Mang Ismundo, kundi ang subukang iligtas sila Abel. Ngunit hindi sila aabot ng kapitan. Mabilis itong dalawang babaeng aswang. Fermin, ikaw na. Hindi ako nananakit ng babae. Wika ni Abel sa kasama. Naalala naman ni Fermin na oo nga pala. Kapag babaeng aswang ang nakakasagupa nila, walang ginagawa itong si Abel. Pinapabayaan lamang siyang mag-isang makipaglaban. Mabilis namang nilabas ni Fermin ang kanyang latigo. Kagad itong pumulupot sa leeg ng isa sa mga aswang. Kasabay ng pagsipa nito sa isa pang babaeng aswang na akmang sasakmalin si Abel. Sugatan sa leeg yung isang aswang, habang tumabingi naman ang panganong isang babae nang sipain ito ng binata. Nagulat sila Mang Ismundo. Aba, akalain mong may ibubuga pala itong mga amponyong tao. Mukhang malilibang ako ngayong gabi. Ano bang ginagawa niyo? Tumayo kayo dyan at patayin niyo ang bugoy na yan. Utos ni Isidro. Bugoy pala? Tignan natin kung sino ang bugoy sa atin. Tugon ni Fermin. Naghagis ng isang patalim ang binata na nakaasinta sa ulo ni Isidro. Habang iniiwasan ang pagsalakay ng dalawang babaeng aswang. Nagawa naman itong maiwasan ni Isidro. Subalit inabot pa din ang kanyang tenga at nahiwa ito. Uy, mag-iingat ka bugoy. Sa susunod leeg mo na ang tatamaan yan. Wika ni Fermin. Labis ang pagkapiko ni Isidro. Sa isipan niya, tila pinaglalaroan lamang siya nitong si Fermin. Hoy Fermin, tama na yung paglalaro. Tapusin mo na yan. Wika ni Abel. Sa utos nito, bumulagta ang dalawang dalagang aswang sa lupa. Parehong dilat at pilipit ang mga leeg. Natulala si Isidro na mga sandaling yun. Kabilang sa mga pinakamalalakas na aswang ang mga alagad niya. Subalit parang mga laruan lamang itong tinapos ni Fermin. Sa galit nito, nagpalit ito ng anyo sa totoong aswang na gabunan at sinugod ang binata. Panay pagsigaw na lamang ang nagawa nila Mang Ismundo. Iho, sa likod mo!
Sigaw ng matanda. Ngunit masyado nang mabilis ang pagsugod ni Isidro. Subalit sa kalagitnaan ng kanyang pagsugod, may tumamang matigas sa sikmura niya dahilan para tila magbara ang hininga. Napaluhod ang gabunan. Tila nanlambot ang katawan at nawala ang kabangisan. Aba, akala ko hahayaan mo kong ubusin sila Wika ni Fermin habang nakatingin kay Abel. Ngunit walang balak ang binatang patayin kagad ang gabunan. Sino ang koneksyon niyo sa samahan ng mga manunuges? Kung aamin ka, baka magbago pa ang isipan ko at hayaan pa kitang mabuhay. Tanong ni Abel habang hawak ang buhok ng nilalang. Ngunit patuloy lamang sa pagmamatigas ang aswang. Chamba, akala mo ba makakaya mong kalabanin ang mga pinuno sa lakas mong yan? Nakachamba ka lang sa suntok mo. Tugon ni Isidro. Patuloy pa din ito sa pagmamayabang. Gayong hirap pa din siya sa paghinga dahil sa suntok ng binata. Iniludngod ito ng binata sa lupa at muling tinanong. Ngunit sa pagkakataong ito, binali na ni Abel ang dalawang braso ng aswang. Kasunod ang mga binte. Kung hindi ka pa din magsasalita, leeg mo na ang susunod kong babaliin. Akala ko ba wala akong laban sa mga pinuno mo? Bakit hindi mo maibigay ang pangalan nila? Pangbubuyo ni Abel sa aswang. Baka mga kapareho niya lang namang duwag ang mga yun. Huwag mong sabihin hindi mo kilala ang pinuno nyo. Kawawa ka naman. Tuta ka ng taong hindi mo man lang kilala. Mamamatay kang hindi sila nakikita. Wika ni Fermin, kasabay ng malakas na pagtawa. Sa mga sinabi nito, sa sobrang galit ni Isidro, hindi niya sinasadyang maisigaw ang isang pangalang pamilyar sa magkaibigan. Mapatayin niyo man ako dito. Siguradong tutugising kayo ng pinunong Basilio. Magbabayad kayong dalawa. Wika nito. Kasabay din ng pagguhit ng patalim ni Abel sa leeg. Tama nga ang kutob ni Franco. Ang matandang si Basilio nga ang punot dulo ng kaguluhang ito. Wika ni Abel. Lumipas ang gabing iyon na puno ng sorpresa ang naranasan ng mga taga-baryo. Sinong mag-akalang kinupkop namin ang isa sa 3 batikang manunuges. Maraming salamat sa inyo at sa pagtulong sa aming baryo. Pagpapasalamat ng kapitan niya. Kay Franco ho kayo magpasalamat. Siya ang humingi ng pabor na ito sa akin. Gayunpaman, sana wala nang makaalam pa ng tungkol sa mga nangyari dito. Hindi ko inaasahan na mapapaaga ang misyon ko. Tugon ni Abel. Sa pakiusap nito, inilibing ng mga taga-baryo ang mga aswang at sa utos ng kapitan, inilihim ng lahat ang mga kaganapan. Araw lamang ang lumipas nang bumalik si Franco sa lugar nila Abel. Ipinaalam ng binata sa kaibigan ang mga kaganapan. Si Franco ang naatasan sa pag-iimbestiga tungkol sa pagtatraidor na nagaganap sa samahan at gamit ang mga impormasyon mula kay Abel at sa baryong yun. Kagad nahuli si Tandang Basilio.
Napag-alaman na isa ito sa mga pinuno ng organisasyon ng mga aswang na hindi lamang sumasalanta sa mga bayan, kundi nagmamanipula din sa mga namamahala nito. Habang buhay na pagkakakulong sa kailalimang kuta ang mga manunugis ang parusa dito, masyadong magaan ang kamatayan. Kung kaya't kasama ang pinakamasasamang aswang na nahuli ng samahan, naroon din si Basilio, patuloy sa pakikipaglaban sa mga aswang para sa kanyang buhay hanggang sa kamatayan. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.